Noong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, na kami naging dapat makinabang sa pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahin mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na unang-una, ngayon, pakailanman, at sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na unang-una, ngayon, pakailanman, at sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na unang-una, ngayon, pakailanman, at sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magsiupo po lahat. Ating pong pasalamatan ang sponsors for tonight, Mr. Roberto Yu, Team Lim Monserrate. Thanksgiving from Mrs. Emerita Lim, donated electric fan and rice. Speedy recovery for Irene Martinez and CJ Navarro. Thanksgiving from Wally and Rosie Blasa and family. For eternal repose of the souls of Pedro and Africa Uy, Angel and Claudia Blasa, Juliet Uy, and George Uy. Magandang gabi mga kapatid. Natitipon tayo sa kapilya ng St. Peter and Paul Chapel. Ngayon po ay kalimang araw ng Misa Nobenaryo sa karangalan nila San Pedro at San Pablo. Atin pong pinagdiriwang ang dakilang kapistahan pagsilang ni San Juan Bautista. Ang mamumuno po sa pagdiriwang ating banal na misa ay si Reverendo Padre Jefferson Agustin ng Order of Friars Minor Capuchin. Magsitayo po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ay magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon sa pagtitipon niya sa atin sa gabing ito, sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ni San Juan Bautista, ang tagapaghanda sa pagdating ng Mesiyas na walang iba kundi si Jesucristo. At hindi, mga kapatid, tayo po ay nasa ikalimang araw na ng ating misa novena bilang paghahanda para sa dakilang kapistahan ng ating patron, ating mga patron na sina San Pedro at San Pablo. At nawa sa misang ito ay hilingin natin sa Diyos na ating matularan ang mga naging buhay ng mga banal na ating ipinagdiriwang sa araw na ito. At naway magkaroon tayo ng kababaang loob upang ating makamit ang biyaya ng kabanalan sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya sa pasimula ng ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na misa. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko. Panginoon ng Diyos, at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala Sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Juan Bautista upang ihanda ang bayan para sa Panginoong si Kristo. Ipagkaloob mong magalak sa Espiritu ang iyong bayan at patnubayan ang kalooban ng tanan sa daan ng kaligtasan at kapayapaan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng taba. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may ipiniitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantot-palaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas malaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nanabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gagawin ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y parang iyong nalalaman. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan noong iyo'y hugisin. Sa loob ng bahay bata, doon iyong napapansin. Lumalaki ako, roong sa iyo'y pinalilihim. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, nang si Saulo'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa ating mga ninuno. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaki na kalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng inuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at magpabinyag.
Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapa. Mga kapatid ko mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat para sa Ebanghelyo. Ikaw, Juan, ay propeta, sinugo upang manguna sa manunubos ng sala. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagbuwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sa karyasana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, "Hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya." Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya pinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya na masusulatan at sumulat ng ganito, "Juan ang kanyang pangalan," at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos, natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanyang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang kapistahan ni San Juan Bautista. Happy Fiesta po sa ating lahat. Hindi lamang po ito Fiesta ng Maynila o Fiesta sa Quiapo, sapagkat ang patron ng Quiapo ay si San Juan Bautista. Huwag niyo pong kalilimutan iyon. Pero ang pagdiriwang natin ngayon ay pagdiriwang ng buong simbahang Katolika. Kaya nga po napakahalaga ang araw na ito. Hindi po tayo nag-celebrate ng 12 Sunday in Ordinary Time sa gabing ito ng ating tinatawag na Anticipated Mass. Kung hindi sa maghapong ito hanggang gabi, ang pagdiriwang ay pagdiriwang ng pagsilang ni San Juan Bautista.
Ano nga ba ang kahulugan nito sa buhay natin? Ano bang ibig sabihin ng pagsilang ni San Juan Bautista sa ating buhay pananampalataya? Sa katunayan, mga kapatid, 3 kaarawan lamang ang ating ipinagdiriwang sa liturhiya ng ating simbahan o yung liturgical calendar. Ang kaarawan ni San Juan Bautista, June 24. Ang kaarawan ng Mahal na Birhen Maria, September 8. At ang birthday ng Mahal na Panginoong Jesucristo, December 25. Kaya po, 6 months from now, aawit na naman tayo ng Christmas songs. Sa bagay, tayo mga Pinoy, 2 buwan na lang, Christmas songs lang maririnig natin. Berber na, no? So mga kapatid, bakit 3 lang? Yung ibang mga santo, katulad ni St. Peter and Paul, katulad ni Padre Pio, ni St. Francis, ang kanilang mga kapistahan ay tungkol sa kanilang kamatayan. Yung kanilang buhay ay inialay nila sa Panginoon, sa pagsunod, at ito ay ating ginugunita sa kanilang kamatayan. Pero itong 3 birthdays na ito sa ating liturgical calendar ay sadyang napakahalaga sa ating pananampalataya. Si San Juan Bautista, sa kanyang kapanganakan, ay makikilala natin kung ano ang kanyang tungkulin sa pagdating ng Mesiyas na walang iba kundi si Jesucristo. Kaya po mga kapatid, magandang tingnan natin na ang kapanganakan at ang pangyayari, ang ating gampanin ay napakahalaga. Sabi nga po, sa buhay ng isang tao, merong 2 mahalagang pangyayari. Una, kung kailan ka ipinanganak. At pangalawa, kung bakit ka ipinanganak. Yan naman po yun, Yan 2 bagay na yan dapat makita natin sa buhay natin. Bakit tayo ipinanganak? At kailan tayo ipinanganak? Of course, lahat naman po tayo, aware tayo, o awalan na alam natin, yung ating birthday. Kaya nga po tayo nagpapansit para humaba ang buhay. 100 years old na, pansit pa rin, So, ibig sabihin, gusto pa humaba ng 150 years old, So, alam natin yan, nagbe-birthday tayo. Pero kadalasan, ang hindi natin maunawaan ay kung bakit ka ipinanganak sa mundong ito. Bakit nga ba? Sa edad natin ito, 40 years old, 50 years old, 60 years old, 70 years old, alam na ba natin kung bakit tayo ipinanganak? Bakit tayo nandito sa mundong ito? Bakit tayo inilagay ng Diyos? Bakit hindi nila tayo hinayang sa langit na lang? Dito sa mundong ito, ang daming problema. Ang daming mga pagsubok. Bakit tayo inilagay dito sa mundong ito? At yan yung magandang maging point of reflection natin hanggang mamayang gabi bago tayo matulog. At sana ay atin ito maintindihan at maunawaan. Kaya nga po sa buhay ni San Juan Bautista, maliwanag na maliwanag sa kanya ang kanyang naging buhay. Ipinanganak siya sapagkat merong misyon. Merong gagampanang papel. Kaya yung pagkapanganak, ang kapanganakan at ang misyon ay hindi magkahiwalay sa buhay ni San Juan Bautista at sa buhay po natin. Iba't iba ang ating katayuan bilang pari, bilang ama, tata, nanay, anak, lingkod. Iba't iba man ang ating tungkulin, pero meron tayong misyon na dapat gampanan. Katulad kay San Juan Bautista, sa kanyang buhay, wala siyang ginawa kung hindi ipakilala si Jesus, ihanda ang daranan ni Jesus, at nang dumating si Jesus, umexit na siya, nag-backward na siya, di ba? Kaya nga sabi niya, He must increase and I must decrease. So sa mga tuwid mga kapatid, alam na alam ni Juan Bautista ang kanyang tungkulin. Wala na siyang pagmamayabang na, Jesus, ako nagpakilala sa iyo, Dapat ako ang bida, hindi ikaw. Hindi.
sapagkat alam na alam niya kung sino siya at ano ang kanyang gampanin. Kaya mga kapatid, ito'y nangangailangan ng kababaang loob. Yan ang unang makikita natin sa pagkapanganak ni kay Juan Bautista. Yung kababaang loob, sapagkat yan din yung tema ni kay St. Peter and Paul. Nabasa ko rito. Tama ba ako, brother? Yung humility. Sapagkat napakahalaga ng humility, yung biyaya ng kababaang loob para po tayo ay makasunod kay Jesus. Walang sumusunod kay Jesus na mayabang. Walang lingkod ng Diyos na mayabang. Bagamat marami pa rin naman po. Marami pa rin ang very proud sa kanilang sarili. Sa simbahan, sa loob ng simbahan, sa labas ng simbahan. Pero yan ang siyang paalala sa ating lahat. Naging banal si San Pablo dahil sa kanyang kababaang loob na pagsunod kay Kristo. Noong una, mayabang si San Pablo, inuusig niya mga Kristiyano, pinapatay niya. Pero nang dumating si Jesus at nakilala niya si Jesus, nandun ang kanyang kababaang loob na tanggapin si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. At maging si San Pedro, na yayabang-yabang siya, na sinasabi niyang ipagtatanggol kita, kaya kitang ipaglaban, Panginoon. Hindi kita tatalikuran. Pero sa panahon ng paghihirap ni Jesus, sa panahon ng pag-uusig, nawala siya at itinatwa pa niyang 3 beses ang ating Panginoon. Sadyang ganun, Sadyang may mga tao na akala natin kaibigan natin, pero pagdating ng panahon na tayo inuusig, lumalayo, nawawala, at nawawalan ka ng tunay na kaibigan. Kaya kay St. Peter, dahil sa kanyang kababaang loob, paghingi ng tawad na muling nabuhay ang ating Panginoon, pagkilala muli, pagpapanibago ng magandang relasyon, ay nandoon ang kanyang kababaang loob. Kaya mga kapatid, itong tinuturo sa atin, yung kababaang loob, na itong bagay na ito, sana ay meron tayo upang hindi tayo maging mayabang kung anumang mga accomplishments natin o anumang mga achievements natin sa buhay. Sapagkat ang medalya at ang certificates ang siyang nagpapataas ng ating pride. Pero sana, ito rin ang maging dahilan upang tayo ay maging mababang loob. Sapagkat kinikilala natin, anuman ang meron tayo, anuman ang ating tinataglay na mga biyaya, grasya, kayamanan man ito, karunungan man ito, kaalaman man ito ay galing sa Diyos. Pagkilala sa nagbigay, pagkilala sa nagkaloob sa atin, ang Diyos. Kababaang loob. At ganito ang karanasan ni Zacarias at Elizabeth. Sapagkat sa kabila ng kanilang makatandaan, kinilala nila ang pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Kinilala nila na ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay hindi nakakalimot. Sapagkat kitang-kita natin sa buong pamilya ni Juan Bautista kung sino ang Diyos sa kanilang buhay. Di ba? Ang ibig sabihin ng Elizabeth, ang pangako ng Diyos, God's promise. At ang pangalan sa Zacarias, ibig sabihin ay God remembers. At ang pangalan dyan ay God is gracious. So sa 3 taong ito, sa pamilyang ito, ay kitang-kita natin ano ba ang Diyos sa buhay nila. Sapagkat nakikilala sila sa kanilang pangalan, kahulugan ng pangalan, pero ang kahulugan ng kanilang mga pangalan ay totoong nandoon ang Diyos sa buhay nila. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga yung kahulugan ng pangalan sapagkat ito ay sumisimbolo ng ating pagiging Kristiyano at pagiging tagasunod ni Jesus. Ewan ko po kung may mga pangalan pa sa inyong Pedro, Juan, Anacleta, Anastasia, Sana meron pa. Yung mga baby ngayon, hindi mo na maintindihan kung itong mga pangalan Mga pangalan Koreano, Koreana, o mga Vietnamese, kayo Pinoy, pero ang pangalan ng bata ay Koreano. Bakit ganon? Kasi Father, meron po kami favorite telenovela. Pero sana, kasi lalo ni mga lolo't lola rito, talagang mahalaga sa inyo yung mga pangalan, di ba? Kaya sana mga kapatid, makita sa buhay natin, nagre-reflect sa pangalan at pagkatao natin
ang Diyos. Kung hindi man ito'y pangalan ng isang santo o santa, at least yung ating pamumuhay bilang Kristiyano, nakikilala ang Diyos. Na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, naalala niya ang kanyang pangako, at ipinagkakaloob ng biyaya sa kanyang mga pinangakuan. At tayong lahat pinangakuan ng Diyos. At tapat ang Diyos sa ating lahat. Kaya sana maging kagalakan natin ang pagsilang ng isang tao sa buhay natin. Ha? Sapagkat ang ikatlong itinuturo sa atin ng Diyos, yung kagalakan ng buhay. Ang pagsilang sa isang pamilya ng isang sanggol, buhay yan eh. Ha? Yung bang maging masaya? Kasi nung unang panahon, kapag may nanganganak sa isang bahay, lahat ng kapitbahay kamag-anak ay nandun, piyesta. No? Masaya. Ngayon, nanganganak ang isang babae, mag-isa doon sa operating room, sapagkat ang asawa ay lasing. No? Hindi makapunta sa ospital. No? Merong ganoon, ha? Na, Father, masama loob ko na ako'y nanganak, sapagkat ang mister ko ay wala sa aking tabi. No? So mga kapatid, sana ay maging tanda ng kaligayahan ang pagkakaroon ng anak, ng pagkakaroon ng buhay sa loob ng pamilya. Tandaan natin, ang sanggol ay simbolo ng buhay. Ang pagkakaroon ng baby ay buhay yan. Nagkakaroon talaga ng kita-kita natin buhay ang pamilya kapag mayroong baby, kapag may nanganganak. No? Ngayon kasi mga kapatid, pagtatanungin mo ang mga mag-asawa o yung mga ikakasal, ako kasi sa lahat ng kinakasal dyan sa Lourdes, dumadaan sa akin dahil ini-interview ko. At isa sa mga interview o isa sa mga tanong na aking ini-scrutinize sa kanila, kayo ba'y handang maging nanay at tatay? Isa yan sa mahalagang tanong. Kayo ba'y handang maging magulang? At pangalawa, itatanong ko, ilan ba yung gusto nyong anak? Siya sabi nila, isa na lang, Father. Kasi problema po ang marami. No? Isa lang, Father, kasi magastos, Father, ang magkaroon ng anak. Yan po ngayon nakahulugan ng mga nagpapakasal, ha? Nakakalungkot, di ba? Kaya yun, itinutuwid ko na ang bata ay hindi gastos. Ang bata ay hindi problema. Ha? Sana tingnan natin na ang bata, ang sanggol, ay biyaya mula sa Diyos. Ibinigay sa inyo ng Diyos, bunga ng inyong pagmamahalan yan. Na sana ang mga batang ito ay maranasan nila ang pag-ibig sa inyo. Hindi ang tingin sa mga bata ay problema at magastos. No? Kaya sana mga kapatid, maging kaligayahan natin ang magkaroon ng bagong buhay sa loob ng pamilya. Sapagkat para sa Diyos, biyaya ng buhay, ang tunay na kagalakan na mararanasan natin sa loob ng pamilya. Ha? Sana, no, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya dahil dito, sa pagdiriwang natin sa kapanganakan ni San Juan Bautista, sana po tayo pong lahat ay makatulad ni San Juan Bautista sa kanyang naging misyon. Ano bang misyon ni San Juan Bautista? Ilapit ang mga tao kay Jesus. Sana tayo po bilang nanay, tatay, ang inyong mga anak ay malapit sa Diyos. Misis, baka ang inyong mister ay hindi na nagsisimba. Baka hindi na siya nagdarasal. Baka ikaw lang ang pupunta sa langit. Hindi pwede yun. Dapat kasama ang mister. Ha? Hindi po pwede ikaw lang ang laging nagdarasal at ang mister hindi nagdarasal. Ang mga anak mo, baka puro cellphones lang ang hawak o lato-lato. Baka si Mr. Lili, puro lato-lato lang ang ginagawa. Ha? O, di ba? Bisa meron ako nakita tatay, naglalato-lato dyan sa may kalsada. Natutuwa naman ako. No? Sa may tapat ng Lourdes. Ano? So, sabi ko pa na ito, nagsasanay maglato-lato. No? Pero wag naman sana iyon. Sana tayo po, bawat isa sa atin, ang maging misyon natin. Dalhin ang ating kapwa, lalo tigit ang ating pamilya, palapit kay Jesus. Nang sa gayon, sama-sama tayong nagagalak sapagkat ang Diyos ay nananahan sa atin bilang Emmanuel. San Juan Bautista, ipanalangin mo po kami. Kasi tayo pong lahat.
Sabay-sabay po natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa isang Panginoong Jesucristo, sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo. sa anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatalaw siya ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, Ipinako sa krus na matay hindi. tanaw sa mga kaloonan ng mga yumao, nang may katong araw na buhay na mabuli, umakyat sa langit na natulog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako, Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa unang saglit pa lamang ng kanyang buhay, tinawag na si Juan Bautista upang ipahayag pagdating ng liwanag sa mga bansa, ang pag-asa ng mundo. Sa kagalakan ng pagdiriwang ito, manalangin tayo sa Diyos. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan na may palakasin ng banal na Espiritu sa pagpapahayag ng mensahe ng kaligtasan hanggang sa dulo ng mundo. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa na may maging kasangkapan ng katotohanan at kataringan at akayin ang kanilang mamayan sa daan ng kapayapaan. Manalangin po tayo sa Panginoon. Tayo naway makarating kung saan tayo inaangkay ng ating pananampalataya patungo sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at nagdurusa naway magkaroon ng bagong pag-asa sa pangako ng kaluwalhatian ni Kristo. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kasalanan ng mga yumaong tapat sa Panginoon naway alisin ng kordero. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po natin ipagdasal ang ating mapansariling kahilingan. Lalo tigit ipanalangin natin ang mga kapatid nating may sakit, mga nasa tahanan, ospital o nasa ICU man ito, naway sa biyaya ng banal na Eukaristiyang ito ay makamtan nila ang kagalingang kanilang minikiti sa tulong at panalangin ng mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng panahon at walang hanggan, hinahanap mo at sinasaliksik ang aming mga pangailangan bago pa man kami humingi sa iyo. Sa tulong ni San Juan Bautista, kahabagan mo po kami tingin ng aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po pong lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa aking kapanabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay namin dito inihahanda. Sa iyong mga hapag ng banal na dambana, ngayong nagdiriwang kami ng parangal na nakatakda sa dakilang kapistahan na nagturong darating at narito na nga, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa mga Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mo sa Kanya'y mamuna, ang tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat ng sinilang, siya iyong itinami, at sa ligaya na marami, siya'y naging sanhi. Bago pa siya ibuwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lamang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nag-utos magbinyag, na tapat niyang pinanindigan kahit digo niya'y dumanak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalin natin mo ang iyong silbahang laganap sa buong daigdig. Kuspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Ernesto na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal, sina San Juan Bautista, San Pedro at San Pablo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama sa panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo.
namin kami, Diyos, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa inyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Kapapalad tayong tatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako marapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo sa piging ng kordero ay dumadalangin na ang iyong sambayan ang nagagalak sa pagsilang ni San Juan Bautista ay kumilala nawa sa itinangaral ng darating na gumanap ng aming panibagong pagsilang sa Jesucristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Ilang paalala po. Sa darating na Biyernes, meron po tayong General Assembly and Lay Formation sa ating pong parokya ng National Shrine of Our Lady of Lourdes. Kayo po inaanyayahan ko na dumalo sa buwan ng pagtitipo ng parokya. At ang National Pilgrimage ng Our Lady of Lourdes, ngayon po ay nasa Miraculous Medal Parish dito po sa Parañaque. Kanina po inihatid na siya, galing po siya ng Our Lady of the Abandoned Parish o dito sa Santa Ana Church, Manila. Ang National Pilgrimage ay patuloy na naglalakbay at hopefully ay ito po ay pagtuloy-tuloy sapagkat ang pangarap ng ENSOL ay makarating sa buong Pilipinas ang National Pilgrimage na ito. Sana po ipagdasal natin makiisa tayo sa gawain ng Mahal na Birheng Maria. Din po makapatid sa mga hindi pa ho nakakasal o sa mga kasal pa lang sa sibil, meron po tayong libreng kasalan tuwing ngayong September at sa December. Every 3 months, meron po tayong libreng kasalan. Kaya kung may makakilala kayo, kapitbahay, kaibigan, o taga rito sa barangay, ay sabihin niyo lang po na meron po tayong mass wedding o libreng kasalan. Panghuli, sa ngalan po ng parokya ng National Shrine of Our Lady of Lourdes, ako po bilang bilang parish priest at rector ay bumabati sa inyo ng isang maligaya at mabiyayang pagdiriwang na kapistahan ni San Pedro at San Pablo. Advance Happy Fiesta po sa inyong lahat. Happy Fiesta po. No? Kasi po, tinignan ko yung schedule ko, mukhang ito po yung pinakamisa ko na po. No? Wala na po kung misa sa darating na mga araw dahil may misa po ako sa Lakbay Lourdes, may misa ako sa parokya, no? Kaya po bumati na po ako sa advance Happy Fiesta. Ha? Okay, so advance Happy Fiesta po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang banal na misa, tumayo kayo at tumugon sa diwa ni San Juan Bautista. Salamat sa Diyos.